Pumutok ang balitang may 13 OFWs mula sa Riyadh, Saudi Arabia ang nakatakdang isalang sa parusang kamatayan pagkaraang masangkot sa pagpatay sa isang Arabo. Ano ang katotohanan sa balitang ito? Hudyat ba ito ng isa na namang floor contemplasyon? Taon-taon, mayroong isang Pilipino manggagawa sa Saudi Arabia ang umuuwing wala ng ulo. At noon ng Huwebes, bumulaga sa ating lahat ang pangalang Manuel Brona, ang pinakahuling Pilipinong napugutan ng ulo sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sa pagbabantay ng Migrante International, lumitaw na may 13 mga overseas Filipino workers ang umano'y nakatakdaring mapugutan ng ulo. Laking gulat ang maghipag na Linda at Norma de Dios dahil kanilang mabasa sa ilang pahayagan ang nakatakdang pagbitay kay Joselito Alejo. Then all of a sudden, lumabas sa Abante Tonight ng May 3, nakasama na siya sa 13 pupugutan. Eto, nung tumawag ako kay Attorney Rillo, kasi si Attorney Rillo ang may hawak ng kaso eh. Nung tumawag ako, sinasabi ni Attorney Rillo, wag daw muna kaming maniwala dito dahil lang nakpalabas, migrante lang. Nag-iiyak na lang ako. Sabi ko nga ang ginawa ko, tumawag ako sa anak ko. Ala pa raw siyang alam, dahil magkalayo sila ng anak ko Doon pala, kamukha ng anak ko, pag nalaan na mag-amain sila, at nalaan na huhulihin din, kaya hindi makagalaw ang anak ko. Si Alejo ay nakakulong simula pa noong buwan ng Oktubre taong 1997. Siya kasama ni Romeo Cordova at Romero Esmero ay pinagbibintangang pumatay kay Fahad Al-Otaibi, isang Arabo. Si Fahad, matapos na bugbugin ng ilang Pilipinong manggagawa, ay pinagsasaksak at isinilid sa isang drum para maitago ang krimen. Ang mga ito'y nasaksihan umano ni Alejo. Ilang araw matapos na madiskubre ang bangkay ni Fahad, dinakip si Alejo at iba pang Pilipinong manggagawa. Noong una'y tinuturing na isang saksi si Alejo sa krimen, subalit sa kanyang liham sa Department of Foreign Affairs, may petsang Marso 11 ng taong kasalukuyan, laking gulat ni Alejo nang mabatid niyang nakasad sa records ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia na drug murder ang kanyang kaso. Sinasaad pa ni Alejo sa kanyang liham, ako po na may sadyang walang kasalanan. Higit sa lahat, hindi kasama sa patayang naganap. Hindi po ako masamang tao o kriminal para magawa ko ang bagay na ito. At lalong wala po akong kinalaman sa drugs. Kasi ang DFA, wala talaga. Yung mga ibang yung ahensya natin, tsaka yung mga iba, puro sila telex. Magpa-follow up ka kung may sagot na sa telex, wala pa. Masakit. Hindi naman kasi talagang sabi ng mga umuwi. Bali 3 yung nakakarating sa aming balita na talagang walang kasalanan ng kapatid ko. Sa liham na ipinadala naman ni Philippine Ambassador to Riyadh, Rafael Seguis, kay Secretary Domingo Siaso ng Department of Foreign Affairs, sinasaad na ang tinuro ni Alejo bilang killer ay si Romero Esmero. Ngunit itinanggi naman ito ni Esmero. Hindi naman mabawi ni Alejo ang naging pahayag niya sa korte sa dahilang lalo itong makakasama sa kaso. Ayon naman kay Esmero, ang totoong killer na nakilala bilang Lito ay nakauwi na sa Pilipinas. At saka si Alejo talagang link sa border. Siya ay witness lamang for his failure to inform the police na nakita niya na witness siya sa isang crime. Sa ngayon, matapos ng may 2 taon, patuloy pa rin nakakulong si Alejo. Wala pa rin kaukulang kaso. Si Zara Jane De Matera ay 19 na taong gulang na magpasya magtungo sa Saudi Arabia noong Nobyembre taong 1992. Nais niyang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Subalit 4 na araw pa lamang ang nakalilipas. Dinakip si Sara, kaugnay ng pagkamatay ng asawa ng kanyang amo na si Lolo Sali Al-Humaydi. Ayon sa Saudi Ministry of Foreign Affairs, inamin umano ni Zara ang pagpatay sa kanyang among babae noong Setyembre 1993. Pinalo daw ng tubo.
Pinalo ng tubo, tapos binalot daw ng kumot, tapos pinabatak sa kanya, Okay. papuntang basement. Paglabas niya ng basement, andito na yung pulis. Kinulong na siya. Nandun siya sa basement. Mhm. Anong kwento? Nakausap niyo si Sarah? Mm-mm. Anong kwento ko sa inyo? Yun nga, wala naman daw siyang ginagawang ano. Ngayon, kung hindi raw niya babatakin yung patay, siya naman ang papaluin ng ulo. Masyado siya natakot. Sa kabila ng kawalan ng karapatan ni Sarah na maipagtanggol ang kanyang sarili sa Saudi Court, noong Nobyembre 1993, ibinagsak ang hatol na kamatayan laban sa kanya. Ang tanging nakakapigil sa pagbitay kay Sarah ngayon ay ang paghihintay sa tanging anak ng kanyang amo na makarating sa tamang edad na 18 upang kasamang hilingin sa korte ang kanyang kamatayan. Sa ngayon, ang bata ay 12 taong gulang na. Ang kinalulungkot ko naman doon, hindi natin alam yung isip ng bata. Kung patatawarin niya, kung hindi. Paano kung hindi patawarin? Sa isa sa liham na sinulat ni Sarah sa loob ng Aldaman Prison noong 1993, inilalarawan ang pangamba niya sa mangyayari sa kanya. Lagi akong takot, lalo na kapag sasapit ang Biyernes, sapagkat ito na ang araw na binibitay ang mga nasa death row. Hinihiling kong tulungan niyo ako, hindi ko na kaya. Lagi akong natatakot sa kaiisip na ako na ang susunod na papatayin. In a way, talagang in-insist namin na magpagkita ang abogado at saka ako at sa konsul ko dito na para nga namin talagang mag-convince siya na kung kailangan ng ma-save yung life ni Sarah, pwedeng tanggapin niya yung offer namin ng blood money. Si Joselito Alejo, si Zara de Matera. Dalawa lamang yan sa 100,000 mga Pilipino manggagawa na nahaharap sa mga parusang kamatayan sa Kingdom of Saudi Arabia. Noong Miyerkules dumalo ang Brigada 7 sa isang komperensya ng Amnesty International. Sinisikap sa naturang dialogo na maresolbang problemang kinakaharap ng mga Pilipinong manggagawa, partikular na sa mga OFWs na nasa Saudi Arabia. Ngunit nakakalungkot isipin na hanggang ngayon pala, parang tali ang ating mga kamay sa tulong na maaaring ibigay sa mga nakakulong na OFW sa Saudi. Malalaman lang ng pupugutan ng ulo na siya'y pupugutan na pag kinuha na siya at pinagdamit na siya ng puti. Katapos isasakay na siya sa isang van, doon na siya kakabahan. Katapos dadalhin na siya doon sa loob ng plaza, no? Then, pagkapugot ng ulo, ang ginagawa ng mga, kasi ang embahada natin, may mga kaibigan doon sa plaza. Tatawagin nila kagad ang ating embahada. Sasabihin nila, mayroon ng nililinis na naman nila yung plaza, baka may pupugutan. No? Walang warning kasi po yan eh. Kasi as we mentioned here, mayroong confidentiality. Yung asa nagiging issue rin dito, sobrang confidential. Subalit para kay DFA Undersecretary Benjamin Domingo, kung minsan, may maling impormasyon na rin na nanggagaling sa ibang cause-oriented groups na posibleng nagpapalala lang ng problema. The Migrantes announced that Violeta Miranda was beheaded. 3 times po yan. So I did not know. So I called up Riyadh and sabi, no sir, Violeta Miranda is alive and we are working her release. Umuwi siya. So since then po, every time Migrante makes an announcement like that, I'm sorry, I cannot believe them. Ayon pa kay Domingo, hindi nagkukulang ang gobyerno sa paglalaan ng legal assistance sa mga nakakulong na OFW. Sa kasalukuyan, marami-rami na rin naman silang napapauwi ng buhay nang hindi naman nakakakuha ng media attention. Itong 13 po na sinasabi ng nabehead, you know, I look over it, no? Do you realize, sir, that out of them, lahat yan, ang pinatay nila are fellow Filipinos? Sa kaso. That's why, nung nakita ng Sharia court na Filipino, killing a Filipino, they give the Filipinos a chance to work things out. Kaya po, I'm happy to tell you na, that out of these 13 cases na sinasabing pinugutan, I don't think anybody will be beheaded because the Filipino victim and the Filipino accused are working together. Ingay nakakalungkot, hindi alam ng gobyerno ng Pilipinas kung kailan ikakandak ang hearing. Ang malalaman na lang ng Embahada ng Pilipinas ay malapit ng pugutan ng ulo yung ating mga kababayan. Kaya napakalitan ng time para iligtas mo talaga. Sa panig ng Amnesty International,
Ang isa sa moral na balakid sa pagsalba ng buhay ng mga death convicts na Pilipino sa ibang bansa ay ang patuloy na implementasyon natin ng capital punishment o parusang kamatayan. Death penalty is death penalty anywhere else in the world. So wala tayong moral high ground kung tayo pumapatay ng Pilipino natin dito. Paano naman yung ating Pilipino sa ibang bansa? Ayon kay Soto, hindi rin tumitigil ang international pressure sa Kingdom of Saudi Arabia upang buksan ang kanilang sistema ng katarungan sa iba pang bansa. At ang na-trace nga namin isang problema rito ay yung secrecy ng judicial system. Maraming mga nagpapatunay na sila puhulihin, papiliting pumirma, pipiliting mag-tammark, and after 11 months, wala pa rin silang mga clear charges. Bagamat kinikilala sila ng gobyerno bilang mga bagong bayani, ang sama-samang pag-aksyon ng lahat ng sektor ang mahalaga upang matiyak ang kaligtasan nila sa kamay ng mga among dayuhan. Hahayaan na lamang ba natin at tatanggapin ang mapapait na kapalaran na kanilang kakaharapin? Sana kung pwedeng pakialaman na nga ng president natin para mapabilis yung tsaka yung hindi ganyan Diyos me, nabubuhay kami sa agam-agam, lalo na itong mga ibang sister niya. Ang gusto ko lang huwag nang matapos itong taon na to, gusto ko talagang magkasama-sama kami mag-ina. Tulungan na rin niya kanyang sarili. Hindi po dito nagtatapos ang istorya ko. Hanggat maraming Pilipinong manggagawa ang nasa labas ng bansa, araw-araw, bawat isa sa kanila ay may dalang kanya-kanyang kwento. Ako naman, Arnold Clavio, ang inyong kabrigada. At ang tabayanan nyo sa aking report, aalamin ang misteryosong pagkamatay ng OFW mula sa Hong Kong na si Glenn Dalorio sa aming pagbabalik. Parang ang ginawa nila, patay na pinatay pa. Double death ang ginawa